Magandang umaga mga ka-TH. So, kumusta ang ating mga treasure site dyan? Lalo na sa ating mga ka-TH na laging taga-subaybay na ating YouTube channel. So, ngayong umaga ka-TH is galing tayo sa isang site na 2024 lang nakuha. So, ito'y bago pa lang na nakuhanan. So, linawin ko lang ay ang nakakuha nito ay from Davao. So, from Davao ang nakakuha ha. Taga Davao ang nakakuha. At ito ay deposito pero napakababaw lang. So mga ka-TH, magandang umaga. So bago sa lahat, i-shout out ko muna ang ating lahat ng mga ka-TH na nasubaybay nating YouTube channel. Lalo na dyan sa Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Camarines Sur, Camarines Norte, ang ating mga kababayan, mga sundalo natin dyan mga ka-TH. So shout out sa lahat, Maynila, at lalo na dyan sa Baguio City. Mayroon tayong mga PNP dyan na mga treasure hunter din. So shout out sa lating mga ka-TH dyan. Southern Leyte, sa ating mga ka-TH dyan from Ormoc, Tacloban, Tomas Opus, lalo na sa ating mga kababayan dyan from Tomas Opus, sa ating mga ka-TH. So kumusta na po mga ka-TH na dyan sa ang tawag Makrohon, Palitbog. So ating mga ka-TH dyan, kumusta na po kayo? Cebu, sa ating mga ka-TH, so wala tayong pabalita dyan sa ating mga ka-TH dyan from Cebu. So Bohol, so maraming nagchat-chatin at maraming nag-send ng ating mga ka-TH dyan ng mga sign ng ilang treasure site. So tuloy lang mga ka-TH, ganyan talaga ang buhay mga ka-TH. So pag bago ka pa lang, talagang malilito ka talaga kasi sa umpisa ganyan talaga hirap. So mga ka-TH ay tayo po sa inyo, tuloy-tuloy lang. Palawan City, Camotes Island, Siquijor, Capiz. So kumusta ating mga ka-TH dyan? Misamis Oriental, Occidental, Cagayan, Agusan del Sur, Surigao del Sur, Mati, Tagum, Davao, Samal Island, Lanao del Norte, at Bukidnon, Sarangani, so Cotabato. So ating mga ka-TH, marami tayong mga customer dyan from Cotabato City. So mayroon na nga ang customer tayo dyan na minsan mga sundalo na ka-TH natin dyan. So mga ka-TH ay kumusta na po kayo? So matagal-tagal tayong hindi nakapag-live sa video. Dahil tulad ng sinasabi ko sa inyo ka-TH nung nakaraang taon pa na bihiri na lang ako mag live sa ating YouTube channel dahil alam nyo na yan, sinabi ko na yan dati. So gusto ko rin na matulungan kayo tulad ng ibang natulungan ko. So hindi man lahat, talagang hindi man lahat kung natulungan, at least na mayroong iba na natulungan natin. So mga ka-TH, ito'y payo bilang isang ka-TH, lalo na sa mga nalilito dyan, nahihirapan, sa mga bago dyan na nahihirapan talaga. Kasi pag bago pa tayo, ang gulo ng pagbasa natin ng sign, lalo na pag wala tayong gamit, so mas nahihirapan tayo. So shout out pala ang ating ka-TH na 2024 na naka-TH from Misamis Occidental. So kumusta na po sir? Sir Alpha pala yung patawag sa kanya. So kumusta na po? So sana po ay okay na nung hatian nyo dyan. So mga ka-TH ay ito po yung idea, lalo na sa mga taga-subaybay nating YouTube channel, na mabigyang payo at idea lalo na sa mga site nila. So ito mga ka-TH, ito'y payong bilang isang ka-TH ay kailangan kung mag-treasure kayo, hindi naman maging masama, gusto ko lang maging okay ang pag-treasure site natin. Mas maganda talaga mga ka-TH pag mayroon kayong sign, hindi yung kawangis lang. Lagi ko yung sinasabi mga ka-TH, kaya nahihirapan tayo lalo na sa mga baguhan, kasi hindi nyo sinusure yung hukay nyo kung legit sign ba yan o hindi. Kasi diyan tayo nagkuha ng mga halimbawa mga sample ng lalim sa mga nakuhanan. So mahirap mga ka-TH pag walang sign, kasi pag walang sign, hindi natin alam kung anong lalim dyan na hinuhukay natin, kung anong maging trap, diba? Tulad ng nakuhanan from Davao, so naging sign nila. So napaka-importante na mayroon talagang sign, kasi dyan tayo kumukuha ng
mga sample kung anong lalim, kung anong maging kahit natnan sa ating paghukay. So mga katiits, ito'y payong katiits na talagang gusto kong tumulong sa inyo. Ayaw ko rin na ina-hire nyo ako, so di ibig sabihin na hire nyo ako. Hindi, marami naman dyan na gusto nyo i-hire. Ako, tutulong pa ako sa inyo online. So idikot ko yung mga sign, lalo sa aking mga customer. So sa hindi ko pa customer, na hindi ko nababasa yung iba kasi hindi ko nababasa, minsan nagagalit. So pasensya po talaga, kasi mas priority ko talaga yung mga customer ko. Sila po ang pinaka importante para sa akin. So mga katiits, ito ay itong nakuan is isa po itong naka-triangle na baliti. Ito'y baliti. So ito'y historical talaga na mayroong nakabaon. So ganito mga katiits, yung naka-triangle na baliti is ang distance nila is andyan sa 31 meters ang layo. So nung dinitik ng mga taga Davao, yung gamit nila is gumagamit sila ng Tesla at saka 3D scanner, kasi yung 3D scanner gusto nila makita yung mga lalim na nakikita sa ilalim. Kahit di makikita yung gold, at least may possible na mayroong makikita sila na high minerals. Yun ang pinaka-importante sa mga scanner. So gumagamit sila ng Tesla. Tama naman yung ditikla, kasi yung naka-triangle na baliti is papuntang east is mayroong puno ng kawayan. So napakagandang sign kasi yung puno ng kawayan ng tabi is mayroong old well, yung old na balon na dating ininuman ng mga Hapon. So sa gitna ng kawayan, kasi po yung kawayan is malaki, mayroong simento. Yung palatandaan talaga na yung ilalim ng kawayan na yun is mayroong nakabaon. So yun ang pinakamagandang sign. So di talaga lahat, ibig sabihin katiits na mga nakabaon is isa lang sign. So marami talagang sign yan. So hindi nyo lang alam kasi hindi nyo sinusugabat. Kung mayroon kayong mga site na nakikita, i-explore nyo muna. Tulad ng mga ginagawa ng taga Davao, tama talaga yung ginagawa nila. Hindi sila ibig sabihin na mayroon silang gamit, ditik sila agad. Ini-explore mo nila yung area, sinusundan yung pointer para pag ditik hindi na kayong mahirapan. So nung kinumpas na nila is tumama yung east na yung puno ng kawayan. So pinuntahan nila yung puno ng kawayan. So pagpunta nila ng puno ng kawayan is mayroong old well. So tumpak talaga, kasi yung kawayan is kailangan ng old well, kasi doon sila tumira sa ilalim ng kawayan. Tapos yung tubig maging source nilang inumin doon sa ilalim, pagtira ng ilalim ng kawayan. So nung in-scanner nila, so tinira nila ng scanner is umaabot ng 6 feet lang ang lalim. Kasi mga kawayan, mga katiits, marami na akong narinig at nakausap na nakakuha ng kawayan is 6 feet lang talaga, 5 feet to 6 feet ang lalim. So yun po ang lalim na nakuha nila. So malaking banga po yung nakuhanan. So malaking banga ang nakuha doon. So nung iniskan nila ang gitna ng baliti, nagtaka sila kasi mayroon daw high metal doon sa gitna. So tingin ko is mayroong bomba, kasi napaka-high daw. Ang lakas na, siguro maabot siguro ng 16,000 value of metal. So siguro isip ko noon is isa yung patibong na bomba, kasi dating kampo yan ng Hapon. So mga katiis, lalo na sa mayroong mga sign dyan, payo ko sa inyo, i-explore nyo muna yung sign. Halimbawa mayroong mga kawayan yan sa katabi, or mayroong mga old well, lalo na sa mga karahang atabay sa Bisaya, mga karahang atabay. So ang gawin nyo muna yung mga katiis, lalo na sa mga sign dyan na nakikita nyo, explore nyo muna. Hindi yung porket mayroon kang gamit is ditik ka na lang. So yan ang sinasabi ng ibang katiits na nasagupa ko na nagpapasap buhay na lang kasi mayroong gamit. So dapat
sunod tayo sa tamang proseso ng pagdetect ng ating mga nahahanap na sign. So hindi porket mayroon kang gamit is gamitin mo na agad. Dapat marunong ka. Paano niyan kung nahukay mo? Yung tinuro ng gadget mo is yung palang big load, di ba? So hukay ka na lang dyan. So alam natin na tayong mga Pinoy is mareklamo sa Bisaya, di ba? Mareklamo tayo sa hukay. Anong lalim to, sir? Mababaw na ba to? Ito na ba, sir? So ganyan tayo. Napakareklamo natin sa mga pagdating sa hukay. So payong ka-TH lang, kailangan pagdating sa site, i-compass nyo muna. Explore nyo yung mga south, east, west. Yan, mga kumpas na yan. Sundan nyo muna up to 30 meters. Susundan nyo. Para pag halimbawa, mayroon ka na kayong nakikita doon, madali nyo lang ilukit. Kasi susundan nyo na lang kung saan yung point ng kumpas is mayroong laman o mayroong tinuturo. So ganun lang. Hindi po talagang napakahirap kasi napakadali lang talaga. Kung sumusunod ka lang talaga sa tamang pagtitik. So sa inyo iba, nahihirapan. Hindi naman talaga mahirap. Ikaw lang nagpapahirap sa sarili mo. Pangalawa, yung ating mga ka-TH dyan, karamihan kasi hindi talaga maganda yung sign. Napakahirap talaga sa ating mga ka-TH na talagang naghuhukay na hindi naman talaga totally legit sign. So isa lang naman ang sinasabi natin para hindi na kayo mahihirapan dyan sa ating pagti-TH. Legit sign lang talaga. Yung talagang may guhit hapon, may gawang hapon talaga, hindi yung kahawig lang talaga ng bato. Kasi alam nyo yung nature, kayang gawin nila yung formation ng bato. Kahit bilog, kayang gawin yan ng mga nature. Kahit yung turtle, yung ulo, kayang i-formation yan ng mga nature. So napakahirap talaga sa ating mga ka-TH ngayon, lalo na sa mga naghukay. Kasi naghukay talaga sa wala. Yun lang talaga ang totoo. Humanap kayo ng pinakamagandang sign. Halimbawa, ako isang treasure hunter. Isang area, ang buong area ko, papuntang north, i-explore ko yan. Maghanap ako ng sign. Hindi ako magdiditik agad. Pagkatapos niyan, makakita ako ng sign. Hanap na naman ako sa east. Papuntang east, explore na naman ako dyan. Hanap ako ng sign. Pag makakita ako ng 10 sign o 5 sign, pagpipilian ko yan kung ano ang pinakamagandang sign dyan. Yan ang tamang pagti-TH. Hindi yung naghanap ka lang ng sign ng hukay agad eh. Kahanap ka ng 10, pilian mo yan ng isa. Alin ang pinakamagandang sign na nakita mo. Pag meron ka na nakitang sign, doon ka na mag-stay. Kumpas mo siya ng maayos at sundan mo yung mga direksyon kung anong matatamaan. Mayroon kang matamaan na tubig or puno ng kahoy or puno ng kawayan. Dapat alam mo na yan yung mga direksyon na yan. So pag-detect mo, madali mo na lang yung matutunton yung natatamaan ng mga direksyon ng kumpas. Dapat kasimple lang naman. So mga ka-TH, so kung ikaw ka-TH, kung talagang gusto mong mababago ang buhay mo, talagang pag-isipan mong mabuti. Talagang yung pagti-TH mo ay inilagay mo sa isip mo na gusto mong baguhin ang buhay mo bilang isang maharukay na buhay natin sa bilang pagti-TH na makakuha tayo. Di ba? Talagang isip natin na ito yung makapagbabago ng buhay natin. So, kailangan nating ayusin ang ating pagti-TH. Hindi yung kahawig lang, ditik na agad, kalot, parang nagmamadali, parang ganun. So ang pagti-TH kasi mga ka-TH ay kailangan natin tamang idea, tamang plano. Sa Bisaya pa, tamang plano. Hindi yung tingnan mo yung taga Davao, alam nila mayroon silang gamit mayroon silang Tesla, mayroon silang scanner, pero bakit kailangan pa lang i-remapping? Bakit? Kasi hinahanap nila yung mababaw lang. Marami daw silang sign nakikita doon, pero yung sign na yun na nakikita nila, yun talaga ang tugma na mayroong gibawis. So ganun lang, hindi ibig sabihin na ang dami mong sign tapos wala ka namang napupusuan dyan na hukayin. Wala ka talaga mapapala dyan.
I-focus mo sa isang sign, napakagandang sign. Halimbawa, kay meron kang 5 sign. I-focus mo yan kung saan maganda, doon ka maghukay. So bago ka maghukay, ikumpas muna. Hanapin yung mga direksyon na possible na mayroong mga giveaways. Kahit sa akin, hindi ako naghukay ng mga malalim. Mga giveaways lang, okay na yan. So, napakaswerte nating katiis from Davao. 2024 yan ha. 2024. So, nakuha. Sa Soria nakuha. So, 2024. So, bago pa lang. So, napakaswerte. Ganun lang. Mayroon silang gamit pero kailangan talaga ng remapping. Bakit kailangan ng remapping? Kasi, doon mo malalaman kung mayroong mga giveaways o mababaw lang. So, sukat, mga distansya. Hindi naman ibig sabihin na lahat ng mga sign mayroong mga pointer. Tulad ng triangle, walang pointer yan. Ang kailangan mo dyan, kumpas. Kumpas muna kung anong matatamaan sa mga direksyon ng giveaways ng kumpas. Yun ang tamang paggamit ng kumpas. So, sa mga pilosopo natin dyan, mga ka-TH, ay wala tayong magagawa. So, di ba? So, ganun talaga. Hindi naman ibig sabihin na lahat tayo ay mayroong mga idea sa ating pagtitrisyo. So, bilang sa ka-TH, payo ko sa inyo, kailangan talaga mayroon kang kumpas at saka gadget. Yung pinaka-importante. So, kung marunong ka sa remapping, halimbawa, kung magaling naman ako sa remapping, sir, pwede naman yan. Baka makachamba ka ba, di ba? So, ang kailangan kasi sa mga gadget kasi, nag-confirmation yan kung mayroong hahatak o wala. Kasi ang kaibahan sa walang gamit, saka kumpas lang ginagamit mo, wala kang confirmation kung mayroong mga nakabaon dyan, mayroong mga umahatak sa gadget mo, mayroong bang umiikot sa Tesla or locator mo. So, sa kumpas kasi, pag kinukumpas mo lang kung anong nakikita mo, yun lang hukayin mo. Diba? Kung gusto mong mabago ang buhay mo, gusto mong ipaiangat ang mga pamilya, alam mo, tatanda tayo kung lagi tayong pilosopo, tatanda tayo na walang talagang mapapala. Tayo pa rin mahihirapan pagtatanda natin. Bakit? Alam naman na mahirap tayo. Pagtanda, mahirap pa rin tayo. Diba? So, hindi masama ang matandang mahirap. Ang masama, yung tumatanda ka na wala kang ginagawa. So, ganun lang mga ka-TH. Kung gusto mong mabago ang buhay mo, ituloy mo yan. Walang mawawala dito. Wala tayong ina-applyan. Wala tayong binabayaran tax. Minsan, nagdanakaw pa tayo, naghuhukay sa ibang lupa. So, ganun lang mga ka-TH. Pag nagsiniswerte ka talaga dyan, nako, mababago ang buhay mo. Di ba? Kain tulog ka na lang. Tulad sa isang 3 taon. 3 taon ako, kain tulog lang. Walang trabaho. Minsan, exercise na lang ako. So, ganun lang. So, sa mga nagpapahire sa akin, alam mo nyo, ang hire na yan, malaking bayaran. Iba nga dyan, umabot ng 100k. Yan, imagine nyo. 100k, yung pinakamababa dyan is 30k. So, 30k ang pinakamababa yan. Ina-hire nyo ako, ipabayarin ko kayo ng 100k. 150k. Oh, payag kayo. Oh, di ba? So, hindi rin ako nagpupunta ng site. Marami dyan, marami. Yung ibang mga treasure hunter natin dyan, mayroong nagpapahire. So, pwede naman kayo tumatchat sa kanila, i-text nyo. So, sa ating mga ka-TH, nung mga customer ko, hindi ko man ipagmayabang. Marami talaga naka-hits. Pero hindi talaga yung totally, sobrang dami. Tamang-tama lang. Hindi man lahat, hindi pa pagkataon sa iba. Huwag kang hihinto. Dahil pag hihinto ka, yung pagtatanda mo, baka dyan ka pa magsisikap na wala, ugod-ugod ka na, wala ka ng lakas. So, kunting sikap lang ka-TH. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Lahat tayo mayroon nilalaan para sa atin. Kasi, di mo makukuha ang panalo kung hindi ka magsikap. So, mga ka-TH, payo bilang mga ka-TH natin, ituloy nyo yan. Yan ang magpabago ng buhay natin. Tulad sa akin dati, ano bang buhay ko dati. So, tuloy nyo lang. So, pag naka-hits naman kayo, huwag yan masyadong mayabang na kahit ano na lang binibili nyo. Alam nyo, ang pira mauubos na yan. Dapat marunong kayong magdala ng pira nyo para hindi masyadong mauubos. So, yun lang mga ka-TH, maraming salamat at God bless po sa inyo. Good luck mga ka-TH.